Ang Pangulo ng South Korea, si Yoon Suk Yeol, ay bibisita sa Pilipinas mula October 6 hanggang 7, 2024. Ang pagbisita ay kasabay ng pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng ugnayang diplomatiko ng dalawang bansa. Layunin ng pag-uusap ni Pangulong Yoon at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang kooperasyon sa larangan ng politika, seguridad, depensa, ekonomiya, at mga usaping pandagat. Tatalakayin din nila ang mga isyu kaugnay ng paggawa at konsulado at pagpapalitan ng pananaw sa mga regional at international na issue, lalo na sa issue sa West Philippine Sea. Tatalakayin ng mga Pangulo ng Pilipinas at South Korea ang kooperasyon sa depensa, partikular sa pagpapalakas ng seguridad sa rehiyon. Ang mga paksa ay maaaring sumaklaw sa pagpapalitan ng teknolohiya, sa depensa, military training, at pagtutulungan para mapanatili ang seguridad sa mga isyong pangdagat. Malaga ang aspetong ito lalo na sa harap ng mga hamon sa rehiyon, tulad ng tensyon sa South China Sea at iba pang mga bansa sa seguridad na kinakaharap ng parehong bansa. Konting kaalaman sa pagkakaibigan ng Pilipinas at South Korea. Ang Yultung War ay isang labanan na naganap noong Korean War, partikular noong April 22 to 23, 1951. Ang Yultung War sa South Korea sa labanang isang batalyon ng mga Pilipinong sundalo mula sa Philippine Expeditionary Forces to Korea, kung tawagin ay PEPTOK, ang humarap sa isang mas malaking puwersa ng Chinese troop. Sa kabila ng kanilang mas maliit na bilang, matagumpay na ipagtanggol ng mga Pilipinong sundalo ang kanilang posisyon at napaatras nila ang mga sundalo ng Incheck. Ang labanan ay kinilala bilang isang mahalagang simbolo ng katapangan ng mga Pilipino sa pandaigdigang eksena ng digmaan. Ang kalaban ng South Korea sa Yultung War ay ang mga puwersa ng China na sumusuporta sa North Korea noong Korean War. Ang Korean War noong 1950 hanggang 1953 ay nagsimula nang sumalakay ang North Korea sa South Korea upang pag-isahin ang buong Korean Peninsula sa ilalim ng komunistang pamahalaan. Sumali ang China sa giyera upang protektahan ang kanilang interes at ideolohiyang komunismo at upang pigilan ang pagkalat ng impluwensya ng Estados Unidos at mga kaalyado nito na sumuporta naman sa South Korea. Ang labanan sa Yultung War or Battle of Yultung ay tumagal lamang ng isang gabi mula April 22 hanggang kinabukasan April 23, 1951. Sa labanan na ito, ang mga puwersa ng Philippine Expeditionary Forces to Korea o kung tawagin ay PEPTOK ay matagumpay na nakipaglaban sa mas malaking puwersa ng mga sundalong Chino. Sa mga tuwid, nakalaban na ng mga Pilipinong sundalo ang mga Incheck sa giyera at napatakbo o napaatras ng mga Pilipinong sundalo ang mga sundalong Incheck na mas malaki ang bilang kesa sa kanila noong 1951 Yultung War. Kaya ganon na lang kataas ang respeto ng mga sundalong South Korean sa mga sundalong Pilipino. Maging ang buong mundo ay kumikilala sa galing ng ating kasundaluhan. At ang China at North Korea naman, magpahanggang ngayon ay wala pang napapatunayang maliban na lang sa modern warfare na alam naman natin na isa sila sa mga may madaming sundalo at makabagong artillery war weapon. Pero ang kinatatakutan ng China at South Korea na bansang US na matagal na rin nating kaalyado at subok na sa digmaan
at ganun din ang kanilang mga modern weapon ay banta pa rin sa China. Ang pagbisita ng Pangulong ng South Korea na si Yoon Suk Yeol sa Pilipinas ay nagpapakita lamang ng matatag at pinalalalim na alyansa sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pagdiriwang na ika-75 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ay isang mahalagang senyales ng kanilang patuloy na kooperasyon sa iba't ibang larangan katulad ng depensa, seguridad, ekonomiya. Sa pamamagitan ng mga ganitong pagpupulong, pinagtitibay nila ang kanilang ugnayan at binibigyan diin ang kahalagahan ng pagkakaibigan sa rehiyon.